Op, op. Wait lang mga kalanggam, wait lang. Bigyan mo lang, saglit lang to. Hindi naman maubos ang araw mo. Kaya napanood nyo na ba yan mga kalanggam? Yung isinusulong ni Senador Pampilo Lacson na batas. Ito yung batas na pinakawalang kwenta talaga sa lahat pag naipatupad ito. Gusto ko lang linawin mga kalanggam ay hindi po ako galit. Wala po akong sama ng loob. Gusto ko lang na ito'y sarili ko lang opinion mga kalanggam. Ito mga kalanggam. Isinusulong ni Senador Pampilo Lacson ang panukalang batas na nagbabawal sa paggamit ng social media ng mga kabataan wala pang 18 taong gulang upang maprotektahan sila sa mga cyberbullying at iba pang online threats. Dito sa pahayag niya na ito na isinusulong niya ay mayroon din sana siyang pagmamalasakit. Okay naman yun, tama naman yun. Pero ito yung hindi talaga tama. Para kasi siyang para siyang isang magulang na ayaw pag-aralin ng kanyang anak. Kasi dito sa sinasabi niya na pagbabawal ng paggamit ng social media ay isa itong napakawalang kwenta talaga ito. Bakit mga kalanggam? Kasi papunta na tayo sa tinatawag na digital era. 'Di ba? Pinapunta na tayo sa digital era. Para po sa akin mga kalanggam, nililimitahan po natin yung capabilities ng ating mga anak. Para po sa akin mga kalanggam, ang pagiging exposed sa social media ay isa sa mga tools para mas maging aware po tayo sa mga nangyayari sa mundo. Aminin po natin mga kalanggam, hindi naman po ito lahat. Pero karamihan sa atin na 30 pataas ang edad ay hindi pa exposed sa social media. Hindi pa alam paano gamitin ang social media. At hindi rin po sila exposed sa iba pang mga platforms. Yung iba dyan ang alam, isa lang Facebook lang wala nang iba YouTube siguro. Pero ang iba wala pa talagang kaalam-alam yun mga kalanggam. So pipigilan natin, anong mangyayari sa mga anak natin? Ganun din. Pares din natin, di marunong mga kalanggam. Okay lang naman po yun mga kalanggam. Ngunit nalilimitahan ang capabilities po natin. Wag naman po sana ganon ang mangyari sa mga anak natin. No? 18 years old pa lang, saka pa lang sila magsisimula paano gumamit ng social media. So magiging mabibehind sila mga kalanggam. Ang layo. Di ba? Paano ka pa saka ka pa lang magagamit ng social media? Yung ibang mga kabataan sa ngayon, yung iba mga kalanggam, sa murang edad pa lang yung ginagamit nila sa tama ang social media, milyonaryo na. Hindi lahat, kasi kung lahat di milyonaryo na rin ako. Pero mga kalanggam, karamihan sa kabataan ngayon, marami yung mga nagagamit ng tama ang social media, mayaman na sa murang edad pa lamang. Baka nga 15 pa lang mayaman na. Marami yung kumikita sa social media. Tapos lilimitahan natin, 'di ba? Hindi natin sila pagagamitin. Hindi natin alam, mas matalino pa yung mga anak natin, 'di ba? O bakit natin lilimitahan? Kaya mga kalanggam, nakadepende pa rin po sa paggamit. Depende po sa ating bilang isang mga magulang. Dapat ang ipanukala ng ating butihing senador, turuan ang magulang paano tuturuan ang anak sa tamang paggamit ng social media. Hindi nating pagbabawalan ang ating mga anak para gumamit ng social media, pero para makaiwas sa sinasabing cyberbullying, turuan natin yung ating mga anak paano gumamit ng social media. Kasi mga kalanggam, itong nangyayari sa ating panahon ngayon,
hindi na ito babalik sa dati na parang kagaya ng dati na aanga-anga pa rin. Kasi pinapauna na yan ng Biblia, basahin nyo. Ang kaalaman ng tao ay lalago. Ngayon, kaya mo bang pigilan yon? Siguro kayang pigilan ng alinman sa atin. Halimbawa, kung may anak tayo, hindi natin tuturuan, hindi natin pag-aaralin, talaga mapipigilan ang paglago ng kanyang kaalaman. Pero, yung paglago ng kaalaman, hindi yan mapipigilan. Darating ang panahon, lalago pa ito, lalago pa. Kung hindi pa naghuhukom, lalago pa. May makakaimbento pa na mas matindi. So ngayon, kung hindi natin pagagamitin yung ating mga anak dahil natatakot tayo sa cyberbullying tinatawag sa online. So anong mangyayari sa atin? May ipapag-iwanan tayo. Kasi hindi yan hindi yan mawawala eh. Talagang lalago at lalago ang kaalaman ng tao. Kaya dapat imbis na pigilan natin na ang anak natin, turuan natin ng tamang paggamit ng social media para hindi sila ma-cyberbully. Para po sa akin mga kalanggam, ang paggamit ng social media ay para siyang armas pangdigma, armas sa gera, na kapag binigay mo sa hindi marunong gumamit, ay baka siya po ang tamaan. Ganon din po ang social media. Kapag ibinigay natin sa mga anak natin na hindi natin sila natitrain, tinuturuan, ay sila po ang mapapahamak. Doon napapasok ang mga bullying na tinatawag. Pero kung maturuan natin sila ng tamang paggamit, mga kalanggam, ay nasisiguro naman natin siguro na hindi mapapahamak ang ating mga anak. Ano po mga kalanggam? So, kaya sana imbes na pigilan ang paglago ng kaalaman, ay gumawa ng paraan paano mapapakinabangan itong paglago ng kaalaman. Makasabay sana tayo. Hindi yung mapapag-iwanan tayong mga Pilipino kasi ayaw ng ating mga nangunguna sa atin, namumuno sa atin, na tayo ay matuto. Di ba mga kalanggam? Ayaw nila na tayo ay magkaroon ng maraming kaalaman para sa mga nangyayari. Kaya dapat po sana tayong mga magulang ang magtitrain sa kanila ng maaga para pagdating ng panahon, mayo-utilize po nila ng husto ang tamang paggamit ng social media. Minsan nakakalungkot lang talaga mga kalanggam. Nakakalungkot isipin kasi maraming mga magulang ang hindi na rin po talaga nababantayan ng kanilang mga anak dahil sa kasobrahan sa busy. Pagdating, bigay ng cellphone, gamit, hindi na nababantayan, hindi na natin sila nagaguide kung paano ang tamang paggamit para hindi sila ma-bullying. Ito sana ang bigyan ng atensyon ng ating mga nangunguna. Maglagay sila kasi sila naman ay may kakayanan solusyonan, di ba? Para hindi magbullying yung ating mga anak, o maglagay sila ng magtuturo ng paano hindi mabubuli. Kasi kahit wala naman social media, mabubuli pa rin at mabubuli ang ating mga anak kung hindi natin mababantayan. Tama? Bakit noon ba? Noon bang walang social media, hindi ba nabubuli? Di ba mayroon din ng mga nabubuli ng mga bata? Sana po ang ipanukalang batas ng ating mga nangunguna, mga congressman, mga senador, kasi kayo naman po ang may kakayanan na magpanukala ng batas. Di ba? Kami naman ay susunod lang naman. Ngayon ay kung maipapasa itong batas na ito na ipinapanukala
ay buong puso naman akong susunod, magpapasakop kasi batas na yan eh. Pero sana po, doon sa mga ating mga congressman, wag naman po tayo mag-stick doon lang kung ano ang masama, ayun na yun talaga. Kasi isipin din natin ang mabuti. Halimbawa, kagaya ng yung barel, mga kalanggam. Masama, mabuti. Di ba masama? Pagka ang tao may baril, masama, di ba? Pero bakit may baril? Kasi nakakabuti din. Eh kung ang sundalo natin walang baril, mga kalanggam, sa tingin natin may susunod sa batas. Yung masasamang loob. O di ba? Kaya depende lang sa paggamit. Maituro lang natin ng tama. Sana yun ang matuunan ng mga senador na ipanukala ng batas. Turuan kung paano gamitin ang social media. Kasi mga kalanggam, sabi sa Kawikaan 4:7, unahin mo sa lahat. May tinuturo eh. Unahin daw sa lahat. Walang sinabi na pigilan. Ano yung uunahin? Pagtuklas ng karunungan. O, di ba? Kung pipigilan mo yan, kung hindi natin papagamitin ng social media yung ating mga anak, paano matutupad yung pagtuklas ng karunungan? Di ba? Mga kalanggap, hindi natin matutuklasan yun. Ano karunungan? Ito'y pilitin mong mata mo kahit gaano kamahal. O di lagyan natin ng pondo, lagyan mo ng pondo para hindi mapahamak, walang bully sa social media. Maglagay ka ng magtuturo kung paano ang tamang paggamit ng social media. Pondohan mo. Ganon, hindi yung pipigilan natin yung paglago ng kaalaman. Hindi natin kayang pigilan yun. Siguro kung hindi natin pag-aralin ang anak natin ay mapipigilan ng paglago ng kaalaman. Pero sa iba, hindi mapipigil yun. Lalago at lalago yun. Pakiusap ko sana sa mga gumagawa ng batas. Sana po ay pag-aralan po. Huwag tayo doon sa isa lang, sa negative. Sana tingnan din natin ang magandang idinudulot sa atin sa ekonomiya. Kasi mga kalanggam, yung social media napakaganda rin. Maraming kumikita diyan sa social media. Kahit mga bata pa nagiging milyonaryo. Isa na po diyan na halimbawa si Jos Mueca. 'Di ba? Ilang taon pa lamang ba siya naging milyonaryo na? Wala pa siyang 18 years old. Saan siya nagbenta? Unang nagbenta. 'Di ba sa social media, sa Facebook. Saan? Doon naman siya nagsimula. 'Di ba sa social media. Kaya nakakalungkot kung hindi natin. So, thank you very very much sa mga nanood at nakichismis. Hindi, joke lang. Thank you. Yan ay akin lang naman anong tawag nito? Sariling opinion. Kaya tama. Gawa ko ng script ko. Nagsulat-sulat ako. Thank you.